Labanan ng mga hayop sa lupa at dagat. Oy, 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 oy. Hindi to maganda, pare. Woohoo! Mga tol, kararating lang natin sa baybayin ng isang desyertong isla. Sa susunod na 2 araw, haharap tayo sa matinding hamon ng pangangaso. Unang araw, susubukan natin ang malalim na asul na karagatan para sa pinakamalaki at pinakamalalakas na hayop. Bukas, lilipat tayo sa ibang lugar, mga tol. Pinakamagagandang sandata at pinaka-wild na mga hayop ang meron tayo. Kaya sobrang excited ako ngayon. Malaking sandata ang dala natin para pabagsakin ang pinakamagaling na hayop. Layunin ng hamon na to na subukan kung kaya nating hulihin ang pinaka-wild na mga hayop sa asul na karagatan. Bukas, sa ibang kapaligiran naman. Pagkatapos ng hamon, sabihin kung alin sa mga nahuling hayop ang sa tingin ninyo mas maganda. Ito ay 1.2 metrong spear gun. May kulog at kidlat sa paligid natin na yon. Laban sa atin ang kalikasan, mga tol. Pero sana, makatulong itong malaking sandata na ito at makahuli tayo ng kahit ano. Siguro hindi ito ang pinakamatalinong gawin sa mundo na sumisid habang may bagyo at kidlat. Isa lang ang buhay natin, di ba? Subukan na rin natin. Ipapakita ko sa inyo kung ano pa ang laman ng backpack natin. Siyempre, nandito ang malaking machete natin. May GoPro at mga GoPro batteries din tayo. At siyempre mga tol, meron tayong quick revive. Gagamitin lang natin to pag sobrang hirap na ng challenge. Hindi ko alam kung napapansin nyo, dumarami na ang mga ulap. Hindi maganda to, pare. Nagsimula na ang kulog at kidlat. Hindi ko na alam kung alin ang mas delikado. Nakatayo sa tabing dagat, hinihintay ang kidlat na dumaan o lumalamoy sa dagat na may GoPro sa ulo habang hinihintay ang kidlat na dumaan. Sa kahit anong paraan, binibilang ko na ang mga manok ng kasama ko. Sinasabi ko lang. Tara, tapusin na natin ang maskara. Mukhang mabagsik ang lagay doon na yon. Malakas na hangin at may bagyo, pero kailangan pa rin nating mangisda, pare. Tara!
Tingnan mo tong isda na to dito. Ito ay isang coronation trout at tinatawag silang flame tail. Isa ito sa pinakamasarap kainin na isda sa buong karagatan. Kaya kailangan natin ng malaking spear gun kasi mahirap lapitan ng mga hayop na to, mga tol. Kalagitnaan pa lang ng unang araw, iniisip ko ng palitan o pagandahin pa yung isda, yung mas malaki, delikado at malakas humila. Yun ang magtatapos sa unang araw ng sobrang solid. Kaya bukas, pag pumunta tayo sa mga hayop sa lupa, kailangan natin maghanap ng mas matindi. Nagawa na natin. Tara na! Woohoo! Layunin natin ngayon na hanapin ang pinakamainam na hayop na makukuha natin. At malakas ang simula natin, mga pare. Sa Australia, umabot ng $200 kada kilo ang karne ng hayop na ito. May oras pa tayo sa hamon na ito, kaya pwede pa tayo maghanda at bumalik para tingnan kung may mas maganda pa. Alam nyo na, ang hinahabol natin ay ang pinakamagaling. Baby! Nagawa natin, mga tol. Hindi natin nakuha ang pelagic na isda, pero nakuha natin ang isa sa pinakamahusay na reef fish sa karagatan, ang Maori sea perch. Kaya tinawag itong Maori sea perch. Tingnan nyo ang kulay ng mukha nito. Isa ito sa pinakamahirap barilin gamit ang pana. Mga tol, kakaunti lang na baril ko nito sa buhay ko. Ito ay maliit hanggang katamtaman ng laki. Sa shore dive sa coastal reef, bihirang-bihira itong makuha. May ilan tayong pinakamahusay na reef species sa buong karagatan. Mahirap yon tapatan bukas, lalo kung hayop sa lupa ang hahanapin. Kailangan nating makahanap ng talagang espesyal para malampasan ang mga isdang ito. Nakuha ko to sa apoy. May kahoy na ako. Ayan na.
Sa tingin ko, kakainin natin to. Para itong banal na gral na ibibigay sa isang lokal dito. May isip mo parang paro-paro, bukas na bukas. Ganyan ang gagawin natin sa isdang ito. Lahat ng laman, loob at yan, ayaw natin nun. Sobrang ganda ng pakiramdam. Dahan-dahan nating dumudulas ang kutsilyo hanggat maaari malapit sa gulugod. Sisiguraduhin ding matatanggal lahat ng hasang dahil ayaw natin ito. Yung side na yan, wala nang buto dyan. Yung side na yon, may isang bahagi ng buto at lahat ng laman ay nandoon sa side na yon. Ngayon, ayusin na natin to. Dito natin ilalagay ito. Dito natin ilalagay yung susunod. Ang mga ito, pa-cross lang. Tayong mga lalaki, mahilig talaga sa magandang rack, pare. At ito, isa sa pinakamaganda. Ikabit na natin siya. Grabe, dahan-dahan lang maluluto yan dito sa tabing dagat, pare. Mag-comment na kayo. Ang init na sa comments. Mahal ko kayo, mga tol. Di ko alam kung paano natin malalampasan ang araw na to, mga tol. Ilan to sa pinakamahuhusay na reef fish sa buong mundo. Bukas, kailangan nating makahanap ng mas espesyal na bagay para mapantayan ito, mga tol. Mga tol, hindi kayo maniniwala, may kakaanod lang sa dalampasigan. Hindi mo aakalain to. Tingnan nyo, ngayon na yun lang talaga itong naanod. Grabe, Diyos ko. Tingnan mo yan, tol. Siguro yan ang pinaka-perpektong bagong inanod na kabibe na nakita ko. Palatandaan ng swerte para bukas. May mga barnacles pa, kakadapo lang talaga nito. Grabe, pare, tingnan mo yan. Gutom na ako. Buong araw akong sumisid. Kakain tayo ng masarap na inihaw na isda. Tara, kainin na natin. Grabe, Diyos ko! Hindi biro, isa ito sa pinakamasarap na isdang natikman ko. Kamag-anak ito ng mga snapper. At mga kaibigan, alam niyo na kung bakit. Lagi mo namang sinasabi yan, Wade, sa bawat isda. Hindi totoo yan. Kumain na ako ng igat at panike, halos lahat natikman ko na. Hindi lahat masarap, may sumira pa sa akin at nagka-food poisoning ako. Pero ito, amoy pa lang, parang galing sa Diyos, sobrang sarap. Bukas, subukan nating makakuha ng mas maganda pa. Kita-kits bukas, mahal ko kayo. Magandang umaga mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa liblib na putikang baybayin at magsisimula na ang ikalawang araw ng pangangaso. Dala lang natin ang itak at mga kamay. Yan lang ang gamit natin para sana makahuli ng kakaibang hayop na yon. Nasa mga liblib na putikang baybayin tayo at bumaba na ang tubig. Ito na ang tamang oras para manghuli. Ang mga bunton dito ay gawa ng iba't ibang hayop gaya ng alimanggo. Makikita nyo ang mga tide pool na puno na maliliit na alimanggo. Mga pare, makakakita tayo dito ng kakaibang hayop. Mag-ingat sa malalaking matinik na bagay, baka tumusok sa paa at masakit. Kita nyo to? Lumang kabibe ito pare at iba pa. Ito ang kinakain ng alimango, pero mukhang walang laman. Tara na! Ang mga hayop na hinahanap natin ngayon ay kabilang sa pinakamahusay magbalat kayo sa mundo. Kaya kailangan nating siguraduhin na alerto tayo palagi dahil yun lang ang pagkakataon natin para makakita ng isa sa mga hayop na ito dito. Sasabihin ko, kapag nakakita tayo ng isa, lalo na malaking lalaki, grabe, magiging bakbakan to. May nakita tayong maliit na alimango dito. Tingnan mo ito. Hindi ito yung klase na hinahanap natin. Ay, naku. Tinatangkang kurutin ng maliit na ito gamit ang maliliit niyang sipet. Parang ako, mahahaba at payat ang galamay niya. Sa sanga ng bakawan nagtatago ang mga hayop. Gagamitin lang natin ang kutsilyo natin dito at tatapikin lang natin ito. Kapag may narinig tayong matigas, posibleng may alimango sa loob. Maraming maliliit na alimango rito. Dapat may malaki din. Ang mga alimango ay nagkukubli at sumisiksik sa mga butas sa putik. Kaya mahirap silang makita dahil nagtapago sila. May nakuha tayo. May narinig akong matigas dito sa butas na to. Naririnig mo ba to? Yan ay alimango. Gagamitin ko ang kutsilyo ko mga pare kasi ayoko makagat ang daliri ko ng kung anumang nasa loob nito. Ayan na siya. Oh, nakuha na natin siya. Maliit siyang babae. Kita mo, may malaking V sa ilalim kung saan dinadala ang itlog. Wala rin siyang mga kuko.
Palaway talaga siyang babae. Siguro may kaaway siya sa ibang babae dito. Ang weird niya, pare. Parang cannibal ang mga alimango dito, pare, kasi kinakain nila ang isa't isa. Nakamutin natin tiyan niya, tapos palalayain, ha? Ang galing pa nila magtago. Sige, tuloy-tuloy lang tayo mga pare. Hindi pa tapos ang pangangaso natin. Grabe pare, tingnan mo ang pagtaas ng tubig. Kitang-kita mong pumapasok ang tubig. Parang nakikipag-unahan tayo sa oras. Kapag napuno na ng tubig ang lugar na to, mahihirapan na tayong makakita ng kahit anong hayop. Siguro ilang oras na lang ang natitira bago matapos ang pangangaso natin. Ngayon na o hindi na, susundan natin ang agos ng tubig na to hanggang dulo. May mga naipit na alimango at iba pang hayop dito. May nakita akong napaka-melap na bagay dito mga pare. Ang lumang lata ng Coca-Cola. Sige, tanggalin natin yan sa tubig. Ano to pare? Ay literal siyang nawala sa buhangin. Sige, nakuha na natin siya. Nakuha na natin siya. Nakuha na natin siya. Nakuha na natin. Nakuha na natin siya. Grabe to, bro. Grabe, hindi yan ang hinahanap natin. Pero ang galing niya magtago, binabaon niya sarili niya sa buhangin. Parang may maliliit siyang gulong sa ilalim at katawan ng tangke. Isipin mo kung ano ikukwento niya sa mga kaibigan niya. Uy, kinuha ako ng alien. Sabi mukha daw akong tangke. Tapos pinalaya rin ako. Tingnan niyo to, may Nemo clownfish talaga tayo dito sa lugar na to. Ilulubog ko yung GoPro sa tubig para ipakita sa inyo. Pero may mga clownfish lang na nagpapahinga dito. Tingnan niyo sila dito. Ang astig bro. Yung mga clownfish na yan, dun talaga sila nagtatago sa anemone na yan. Ang anemone ay nagbibigay proteksyon laban sa isda na lumalapit at tinutusok nito. Dahil dito, makapangitlog sila ron at maprotektahan ng pamilya laban sa mandaragit tulad ng nangyari kay Nemo nung dumaan ng barakuda. Grabe! Tingnan mo to. Ang lupit noon ay malagkit pare. Uy, tingnan mo to. Parang ahas sa dagat. Yung texture nito, grabe. Tingnan mo, para siyang maliit na water pistol. Oo, siguradong isa tong uri ng sea cucumber pare. Tuloy tayo, hindi yan ang hinahanap natin. Parang nasa Call of Duty mission ako ngayon. Naglalakad kami dito sa mga bakawan. Uy, may tinapakan ako. Ano to? Tignan nyo mga pare. Iyan ay $100 dyan, parang barya. Ang astig ng pattern nito. Meron na naman tayong kakaibang sea cucumber. Pare, ang lagkit ng texture at ang weird talaga. Tignan nyo ang mukha nito. May kakaibang tentacles na lumalabas. Grabe, ano to bro? Grabe, ang hayop na yan may kakaibang bristles na parang kumakapit sa akin. Ang lagkit pa ng texture. Tingnan mo, ang linaw dito. May isa pa tayong hayop dito. Hindi ko pa nakikita ang ganito dati. May bago na naman tayo water pistol mga pare. Gustong-gusto talaga nila ako. May maliit na may batik. Akit tayo sa mga batong to, baka may makain tayo. Unang pagkain natin ngayong araw. Binuksan ko gamit kutsilyo ko. Ayos na. May sariwang talaba tayo mga pare. Kainin na natin. Creamy at malat. Unti-unti ko nang nagugustuhan ng talaba. Kahit dati ayoko nito. Masarap pala kapag galing pa sa ilalim ng tubig, sariwa at maala. Pero mga pare, hindi naman tayo nandito para maglandian sa bato o kumain ng talaba buong araw. Kaya tuloy lang tayo. Gusto naming makahanap ng mas malaki at mas maraming laman. Umakyat kami dito sa batuhan na may mga bakawan at mukhang maganda talaga dito. Mga pare, may nakita tayong alimango dito sa munting na ipong tubig. Nakikita ko lang ang anino nito. Kailangan kong kumilos agad. Susubukan kong pumwesto sa ilalim at hulihin siya. Kapag natagalan ako, malamang napapasok siya ng mas malalim sa lungga niya at mawawala na siya sa atin. Gumagalaw siya sa lungga niya. Tingnan mo dito. Tingnan mo yan. 3, 2, 1. Sige. Sige. Oh, ayos. Oh, may alimango tayo. Magiging alimango ako. Alam mo, nakuha na natin. Tayo yon. Napin ko na. Grabe, pare. May malaking alimango tayo dyan. Pero babae siya. Habang bumubuhos ang ulan, grabe ito. Kapag babae na ganito kalaki, kailangan mong pakawalan, pare. Ayaw mong umuwi na dala ito. Walang lalaking gusto niyan mga pare. Sigurado magdadala pa siya ng mas maraming anak. Pakakawalan natin siya. Diretso siyang bumalik kung saan siya galing. Sagad na talaga tayo ngayon at puro babae lang ang nakikita. Alam niyo na kung anong oras na? Buksan natin ang quick revive at kunin ang huling lakas bago pumasok sa sistema ng bakawan. Tara na!
Ayos, nakuha na natin, lakas natin mga tol. Panahon na para manghuli. Pasok na tayo. Tara! Hindi ako papayag matapos to ng walang nahahanap na dambuhala. Nagsimula na kaming maghanap kahit malakas ang ulan. Nahanap na namin lahat dito maliban sa malaking lalaki na yon. Nakita na namin lahat ng magagandang palatandaan ng mga babae. Nandito tayo sa pinakamalalim na bahagi ng Bakawan, naghahanap sa mga maliliit na tubigan. Dito tumatambay ang mga dambuhala. Wala! Nakikita nyo ba to dito? Tingnan nyo to mga tol, meron tayong napakalaking halimaw na alimango dito. Alam kong lalaki siya dahil sa laki ng mga sipit niya. Literal na nakaupo siya at nakatitig sa akin. Tingnan mo siya doon tol, totoong laban to. Tara, tingnan natin kung galit siya. Ayo tol, oh, grabe. Palaban talaga to, sige. Papasok tayo gamit kamay lang. Oh, grabe naman pare. Akyat na ako, tama. Oh. Sige. Oh. Grabe. Muntik niya na ako makuha. Ayos, nakuha na natin siya. Nakuha ko ang mga sipit niya. Nakuha ko ang mga sipit niya. Makikialam ako sa palabas na to. Oh. Grabe. Kailangan kong gamitin ang mga kamay ko. Wow. Ay, hindi. Nasaan siya? Bumabalik siya! Wala na siya! Wala na siya, bro! Oh. Grabe! Nasaan siya? Ilang beses na niya akong muntik mahuli, mga tol. Lupit nun! Oh. Ayan siya. Sige, kukunin ko at hiilahin palabas. Hawak niya ang kutsilyo ko. Nako, grabe pare. Tingnan mo yung alimango. Ay, grabe. Halimaw yan! Nako, grabe. Nagawa natin to. Tingnan mo yung halimaw dyan. Naku, grabe. Sobrang laki ng alimango na yan, mga pare. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Ilang beses na akong muntik masaktan itong alimangong to. Tignan nyo ang mga kamay ko ngayon. Nanginginig talaga ako. Nagawa na natin, baby! Woo! Nakuha na natin ang halimaw. Hindi nga kasya sa frame. Punong-puno ng laman ang mga kuko niya. Kita nyo, kulay kalawang siya. Ibig sabihin, malapit na siyang magpalit ng balat. Pangalawa, sa pinakamataas ang testosterone sa mga hayop, mga pare. Isa rin siya sa pinakabaliw na hayop na nakita ko. Galit pa rin siya. Tingnan nyo. Sige mga pare, papatayin natin siya sa pinakamakataong paraan ng mabilis. Diretso lang sa katawan niya para mapatay agad. Ganito. Isang tusok lang, patay na siya. Tingnan natin kung mas masarap ang hayop sa lupa o dagat. Sa tingin ko, kaya nitong tapatan ang luto natin kahapon. Nandito na ang mud crab natin. Gagawa tayo ng fire pit dito sa kakaibang baybaying to. May rainbow pa pampatapos. Excited na akong ikumpara ang huli kahapon at ngayon para malaman kung alin ang mas masarap. Mga kaibigan, sa dulo, sabihin sa komento kung alin ang mas gusto nyong maging marang asong naghuhukay sa tabing dagat. May pangsindi tayo. Ilalagay natin diretsyo sa butas. Ang ating maliliit na kahoy. Ilalagay natin yan dyan, tapos ang malalaking piraso ng kahoy. Ilagay nyo na lahat, nagluluto na sa baga. Grabe ang wild dito. Nandiyan na ang alimango. May isla sa malayo. Bahagari pa. Grabe ang ganda. Ang galing nun. Sa tingin ko, papantayan nito ang kahapon. Kahapon, may pinakamagagandang isda tayo gaya ng Mary Sea Perch. Ito na ang isa sa pinakamalalaking alimango na nahuli ko at malapit na natin itong lutuin. Kung makikita nyo lang gaano kabigat ito, parang ilang kilo. Ilalagay natin dito, panoorin nyo magpalit ng kulay. Ang lupit! Mula sa beldeng kulay, magiging matingkad na pula yan dahil sa kulay ng shell niya. Ngayon, paborito ko ng iluto ang alimango sa direktang apoy kaysa steam o pakuluan tulad ng ginagawa ng iba. Pero ang pagtapon sa kanila diretso sa baga ay nangangahulugan lang na maluluto sila sa loob ng kanilang shell. Itong mud crab na ito ay sobrang sariwa pa ngayon. Gumagalaw pa talaga siya mga pare. Yung mga galamay niya ay gumagalaw pa ng ganito. At yan ay dahil sa mga nerbyo sa loob ng hayop. Itong alimango galing pa sa tubig mga 10 minuto lang. Tingnan mo kung gaano siya kapula at grabe ang katas. Sige, ibalik natin siya sa apoy. Rinig mo ang umuusok na katas sa loob ng alimango ngayon.
Tatanggalin ko na ang parte na ito. Grabe, minsan nakakakuha ka ng mga bahagi na halos walang laman. Pero ito, punong-puno siya, pare. Grabe, puro laman yan. Sige, subukan natin. Kahapon, tingin ko naka-siyam o 10 tayo. Pero kailangan talaga matindi para makalaban. Hari ng kalupaan, pare. Grabe, inihaw, maputi, matamis. Ito, 20 sa 10. Woohoo! Pinakamaganda na to, mga tol. Isa itong nakakalokang hamon sa pangangaso at masaya akong kasama kayo. May iba pa kaming video dito. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Kita-kits sa susunod na adventure. Mahal ko kayo!